nakakuha ng katapat kayo ngayon. Siniraan ang siniraan na mga kababayan agad-agad. Kasi unang press con pa lang mga kababayan ni Atty. Castro, bumanat na agad. Binakbakan mga kababayan si Digong dahil sa pagpi-fake news. Dinorog ng pinong-pino mga kababayan. Kaya pinagtulungan ng kanyang mga minions. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ilo po mga kababayan, as usual, before natin pag-usapan yung mga mainit na issue sa politika, lalo na ito pong pag-designate kay bagong USEC, PCO USEC, Attorney Claire Castro na nagpayanig mga kababayan sa mga DDS. Matatalim na salita po yung binitawan. Unang press con pa lang, combative. binakbakan po si Digong at mga minions niya. Dito muna po tayo mga kababayan sa ating kwentong katatawanan. Joke time muna po tayo para relax lang palagi. Ano niya, Mr. Maravillas, yung kwentong katatawanan mo dyan. Padala po ito ni Tammy Tamayo, OFW sa Sydney, Australia. Pero sabi niya dito, pag manaloan niya ako, yung 200 pesos, ibigay mo na lang sa nangangailangan. Nasa abroad kasi siya. Mayaman na kasi ito. Ay, by the way pala, yung dalawa po na nanalo, unang dalawang nabasa nating kwentong katatawanan, napadala ko na po kanina yung 200 pesos. May kasi nag-message, may nag-react. Akanya Mr. Maravillas, pati yung price, joke lang. Hindi man po tayo tulad ni Digong. Lagi na lang joke. Kahit yung mga pagbabanta, joke. Si Sarah, pati pagbabanta, joke. Ay, no joke pala, no joke. No joke. Tayo po, seryoso tayo dito, kahit joke. Yung price po, hindi joke. Yan pinadala ko na po, yan ni Binidya, 200 pesos. Pinadala ko kay Isagani Kapitli. Ito yung isa pa, 200 pesos. Salamat po. Pinadala ko kay Rodilio Bulda. Yung isa pa, yung taga rito, ayaw man yata si Bibidyo Salcedo. Hindi nagpadala ng Gcash. 200 man lang niya pala. 200? Saan ka pa makakuha ng 200 ngayon? Simpleng kwento, isa lang na kwentong katatawanan. Bumili ka ng libro ng katatawanan sa National Bookstore. Mga 150. Marami ng jokes. Ito isang joke lang, basta't napili natin. May 200 ka, overpriced pa nga. Tapos mga kababayan, irarapol pa natin at the end of the month yung mga entries, 5,000 po. At the end of the year, sa Disyembre po, yung mga hindi na bonot, iraraffle natin 10,000 yung grand prize. Tapos may third and second prize. Baka dagdagan pa natin consolation prizes pag dumami yung blessings natin. Di ba? Itong kwentong katatawanan, mga kababayan na padala ni Tammy Tamayo dyan sa Sydney, Australia. Wala man titulo, pero bigyan na lang natin ng title na Tanim Ubo. Kung si Digong mga kababayan, sabi ni Atty. Claire Castro, mahilig sa pagtatanim ng ebidensya. Ito naman po ang kwento natin, Tanim Ubo. Ngayon, ang kwento po, ganito. May isang lalaki, mga age 40, lagi siya pong balisa. Pakiramdam niya po, may sakit siya. Mga 3 doktor na po yung tumingin sa kanya. 3 doktor na yung kanyang kinonsulta. Pero sabi sa kanya, after examination, wala ka man na niyang sakit. Pero dahil lagi siyang balisa, hindi siya tumigil. Naganap talaga siya ng doktor na titingin sa kanya. Pakiramdam niya kasi may sakit siya eh. May nag-recommend sa kanya na magaling na doktor sa Maynila. So pinunta niya para magpakonsulta. So in-examine siya, tiningnan yung blood pressure, ginamitan ng stethoscope,
chinek, pati yung puso niya, overall check-up po, pati baga, in-examine. So almost okay naman po. Wala man diferensya. Pero nang i-examine mga kababayan yung kanyang baga, pinaubos siya ng 3. Bumubukaan niya 3 beses. Ngayon, nang matapos yung check-up, wala man pong nakita. So after the examination, tinanong na ngayon ng pasyente, yung kanyang doktor, magaling na doktor eh. Sabi ng pasyente, Dok, ano po yung sakit ko? Sagot ng doktor, meron ka anyang ubo, 3 ubo. Tatlong ubo. Kasi pinaubo niya ng 3. May sakit na ngayon. Sige, hanap ng sakit. Normal man, wala man sakit. Hanap ng sakit. Tinaniman ngayon, mga kababayan, ng sakit. Ano yung sakit ko, Dok? Ubo. 3 ubuan niya. Yan kasi. Ayos pa. Parang si Digong, tanim ebidensya, sabi ni Attorney Claire Castro, bagong undersecretary, mga kababayan, ng Presidential Communications Office. Maraming salamat po kay Tammy Tamayo dyan sa Sydney, Australia. O yung 200 mo, idagdag ko na lang po sa reserve fund. At pag may mga humihingi ng tulong, di ibigay ko na lang. Maraming salamat sa contribution mo na binigyan na lang natin ng titulong Tanim Ubo. Walang ubo, tanong ng tanong kung anong sakit niya, pinaubo ng 3. O di may sakit ng 3 ubo. Di ba, mga kababayan? Masaya? Dito na tayo, mga kababayan, sa ating topic. But before that, click subscribe muna pala po. Kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating Bullseye News on the Go, subscribe na po kayo and click the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan. Matik, mayroon kayong notification. Like and share na rin po ninyo ng ating video. Ayos po, mga kababayan, para umabot man lang tayong 1 million. 120,000 na po tayo. Biglang dumagdag ng 1,000 dahil sa kwentong katatawanan. Maraming nagkagusto sa ating porsyon dito sa ating programa, itong joke time. O ngayon, sabi natin, nayanig yung Digong, pati yung mga minions niya, yung mga DDS, dahil mga kababayan sa pag-designate kay Attorney Claire Castro na isang vlogger bilang Malacanang press briefer po. Kasabay ng pag-appoint sa bagong PCO acting secretary, interim secretary na si J. Ruiz. Pareha silang galing sa ABS-CBN. Sa DCMM, may programa noon nang hindi pa napapasara yung ABS-CBN. Ito siya. Sa post ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, ang PCO ang tulay ng pamahalaan sa mamamayan sa pamumuno ni Secretary J. Ruiz, kasama si Attorney Claire Castro bilang Palace Press Officer. Sisiguraduhin nating bawat Pilipino ay may boses, may alam at kasama sa pagbuo ng bagong Pilipinas. Ngayon, yanig yung mga DDS po, pati si Digong, nakakuha ng katapat kayo ngayon. Siniraan na mga kababayan agad-agad. Kasi unang press con pa lang mga kababayan ni Attorney Castro, bumanat na agad. Binakbakan mga kababayan si Digong dahil sa pagpi-fake news. Dinorog ng pinong-pino mga kababayan. Kaya pinagtulungan ng kanyang mga minions. Si Digong po binansagan ni E.S. Bersamin na budol and one-man factory ng fake news. Dahil sa pagsabi na yung ating Pangulong Bongbong Marcos is veering towards dictatorship. At saka, ninakaw daw yung ginto ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bininta at ninakaw. Itinanong ng media kung ano ang masasabi. Anong reaksyon po ng bagong talagang Malacanang press briefer? Bumanat agad po siya, si Attorney Castro. Kaya kinuyog siya ng mga alagad ni Digong. Kinalkal po yung past ni
Yung pass ni Atty. Castro. Yan po, pinakalat ng mga DDS vloggers. Ang ganda ng record ng bagong PCO Undersecretary ni BBM. Baka lalo tayong mapahiya sa ibang bansa nito. Sabay post mga kababayan ng pass ni Atty. Claire Castro. Nasabi diyan sa report ng Inquirer. Noong 2016 ito, 2015, DCMM host detained at MPD for turning hysterical. Ayan po, pinakalat nila ngayon. BBM's new PCO appointee Atty. Claire Castro, 2015 history. Palingkira pala talaga itong si PCO ni BBM. Diyos mio, parot ata. Ito, hindi abogado. Ayan po, a lawyer and DCMM host for the evening program Usapang di Campanilla is currently detained at the Manila Police District MPD for turning hysterical while questioning the legality of the arrest of her client Tuesday evening. Iyan gagad yung kinalkal mga kababayan. Di niya Mr. Maravillas ang masasabi mo. Gusto nilang siraan si Atty. Claire Castro para i-influensya yung ating Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin agad-agad. Alangan man, in-appoint mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos itong si Atty. Claire Castro na walang background investigation. Hindi mo na inalam yung kanyang background kung ano yung kanyang pagkatao. Kaya nga siya inilagay dyan para itapat kay Digong at sa mga DDS vloggers. Palaban hanggang sa makulong. Hindi niya inaatrasan para i-defend yung kanyang kliyente. Napakabalahura mga kababayan yung dating Pangulong Digong. So, kailangan po ng isang press officer na pwedeng itapat, dapat magaspang din. Palaban. O nakakuha kayo ng katapat. Yun ang mga sinasabi ngayon ng mga observers. Atindihan niya yung bagong press officer ni PBBM. Unang araw pa lang, bumanat agad. Isabi ni Atty. Claire Castro, passionate lang ani ako. Pati yung mga pati yung mga Malacanang press corps na bigla pagiging combative kahapon ni Atty. Castro. Sabi ni Atty. Castro, paliwanag niya, ito lang anya yung natura ko. Talagang combative. So yun talaga po ang pinili ng ating Pangulong Bongbong Marcos para itapat sa inyo. Naintindihan na ninyo mga DDS? Napakagaspang ng mga pag-uugali ninyo. So kailangan may isang tao na itatapat sa inyo. Combative kayo? Combative din si Atty. Walang atrasan. Kahit makulong. Nakulong si Atty. Castro sa pag-defend sa kanyang client. Yeah. Gustong siraan ang ganda ng record ng bagong PCO Undersecretary ni PBBM. Baka lalo tayo mapahiya sa ibang bansa nito. Ano yung moral ascendancy ninyo na magsalita ng ganyan? Kumuha lang yung palasyo ng Malacanang nang itatapat po sa kagaspangan ni Digong at saka ni Sara. Yung pagbabanta po ni Sara, gustong ipapatay yung ating Pangulo. Napaya ang buong mundo, wala kayong sinasabi. Saan ka nakakitang Vice Presidente? Gustong ipapatay yung first couple, pati yung speaker. Kaya nga siya na-impeach. You see? Pero pinagtatanggol ninyo. Wala pa man pong pinagbantaan si Atty. Claire Castro na ipapatay. Pinaglaban lang niya. Naiblood lang siya. Normal man yun sa isang tao. Naiblood? Nag-hysterical. Kasi ba naman, kunin natin yung kwento. Report ito ng DCMM. Ng Inquirer. DCMM host detained at MPD for turning hysterical. Ayan a lawyer and DCMM host for the evening program Usapang di Campanilla is currently detained at the Manila District MPD for turning hysterical. 2015 po ito. While questioning the legality of the arrest of her client Tuesday evening. Lawyer Claire Castro, who introduced herself to reporters as an employee of ABS-CBN and said she was there only to help, is currently detained together with her husband, Secretary in Jackson Chua, her client, for slander by deed and obstruction of justice according to the MPD Women's Desk
PO3 Marlene Remetrio. Castro said Chua was apprehended at SM San Lazaro Tuesday afternoon without a warrant of arrest. Kaya po nagalit si Atty. Castro. So, justified naman po pala yung pagalsa ng boses po. Normal man po yun sa tao. Si Sara nga nagbumura. Pero at least ito si Atty. Castro, hindi naman po nagmura. Mataas lang yung boses kasi galit. Normal sa tao pag galit, mataas ang boses. Di ba? Si Sara nagbantang ipapatay yung Pangulo. Tapos wala kayong sinasabi, dinidefensa ninyo. Ito na galit, dinidefensa yung kanyang kliyente. Siniraan na ninyo. Minasama na ninyo ng todo. O di ba? Masyado kayong one-sided, hindi balanse sa inyong mga pamamahayag, mga pananalita, sa inyong mga argumento, laging sablay. Naglagay lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng katapat ni Digong at ni Sara na magaspang ang ugali. Kaya sabi ng mga analyst, nakakuha na niya ng katapat. Tama, kasi lagi lang po yung ating Pangulong Bongbong mabait. Inaaboso ninyo yung kabaitan. Tinawag pa ninyo na weak leader. Pero ngayon, ano sabi ni Chis Escudero? Pati si Chis Escudero po, hindi kumbinsido. Yung sinabi niya ni Digong na veering towards dictatorship, inconsistent niya, irrational in untrue, sabi ni Chis Escudero. Kasi, tama po si Chis, sabi nila, weak leader yung ating Pangulo. Pagkatapos, ang nagpapatakbuhan niya si Lisa Marcos, hindi man yung Pangulo. Pinapalabas under. Tapos ngayon, sinasabi niya, diktador na. Di inconsistent po. May weak leader na diktador. Ito rin ang sinasabi, mga kababayan, ni Atty. Castro. Nailigan niya mag-intriga, pati yung ginto, pagbinta ng BSP ng ginto, inintriga. Asan nga ang ebidensya mo na ninakaw ni PBBM yung ginto ng Bangko Sentral? Yun pinapalabas niya doon sa rally, indignation rally sa Mandawi City. Labas ka niya ng ebidensya, hindi yung intriga ka ng intriga. Nagkakuha kayo ng palaban na abogado. O diba? Tapos sasabihin ninyo, baka lalo tayong mapahiya kasi may isang attorney Claire Castro na inappoint yung ating Pangulo. Mas kaya yung PCO, yung panahon ni Digong, ang inappoint po, hindi man nga lang abogado, si Mo Cauzon, napakasama ng bibig, mana kay Digong. Nung appoint si Mo Cauzon as communication officer, wala kayong sinasabi. Yes, it's real. Mo Cauzon joins President Duterte's communications team. Napakatalim ng bibig nitong si Mo Cauzon. O ito ngayon si Jose Claire Castro. Tinutulig sa ninyo kasi combative. Combative siya pero hindi mahilig magmura, magsalita ng masasama. Yung kanyang pagiging mataas ang boses sa pagsagot, passion niya daw yon, natura niya. Kaya ngayon mga kababayan, may 3 musketeers na po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pangatlo itong si Atty. Claire Castro. Ang una si Executive Secretary Lucas Bersamin. Tinawag na budol at pabrika ng fake news si Digong. Tapos itong si Major General, si IDG Chief Nick Torre, na yung mga pagjojoke-joke na ipapatay yung 15 mga senador para mabakante, pinalan po ng sedition case and unlawful utterance si Digong. Pangalawang maskiter. Ang pangatlo, mga kababayan, si Jose Castro. So we have now 3 musketeers fighting for bagong Pilipinas. Sabi ni General Torre, bagong Pilipinas na anya tayo. Kailangan mo anyang panagutan yung mga pagpapakalat din yun ng fake news. Sabi ni General Torre, may accountability anya tayo. Pati yung ninyo ni Digong na si Jun Abines, pinailan ng cybercrime. Libel pala. Cyber libel. So 3 na mga kababayan ang magigiting, matatapang 3 musketeers ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinatapatan lang po ang inyong mga kawalang-hiyaan, mga katarantaduhan ninyo. Tapos may nagpakalat na itong si
Attorney Claire Castro, ano anya to? Kapatid ni Representative Franz Castro? Kaya pala niya. Hindi man yata ito kapatid. Chiniko po. In-associate po kay Franz Castro. Ay, Yusek, pinapakalat po ng mga DDS, fake news peddlers na kapatid mo si Franz Castro. Pakilinaw nga kung totoo. Kasi wala akong makita detalye. Sinerch ko kanina. Wala man data na nakuha tayo na si Yusek Claire Castro, kapatid ni Franz Castro. Kasi gusto nilang i-associate po sa mga leftist itong si di ba? Itong si Yusek Castro. Si Franz Castro kasi isa sa mga nag-endorse ng impeachment. Ano nga natake nila? Linawin mo pa para malaman ang katotohanan ng ating mga kababayan. O ito po yung combative na Yusek. Anong ebidensya? Paano mapapatunayan? At tulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pang-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba niya? Sabi ni Yossi Castro, ang aasa natin sa dating Pangulong Digong, nakasanayan na niya ang mag-intriga at magtanim ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Durog na durog mga kababayan. Tabagay, inamin man talaga. Tama yung quotation, mga kababayan ni Attorney Claire Castro. Gusto ninyong marinig yung pag-amin ni Digong? O ito siya. Pakinggan ninyo, mga kababayan. I want the law expert to come here and to count the numbers of deaths also incurred by government with his fingers to guide him how many deaths were caused. For the extrajudicial killing, they say, it's not the work of the police to be wrapping people with plastics and put them in the bag. That is not the job of the police. I just told him that one bullet will do. Why do you have to wrap it? Waste your time. That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. You see? We arrested persons, but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then when he goes out but killing, then we said that it was who really did it. Who did you in? We first planted the intrigues. Would know where they were from, where they came from. Courtesy RTBM. It was not until I was the press briefing. I was the favorite Malacanang of de Lima. She was for the longest time chairman of the Commission on Appointments, Philippines Republic. She was yakking. She never proved anything. When she became Secretary of Justice, she was yakking, accusing me, but she never also initiated any complaint, any accusation anywhere. She just simply loved talking in front of cameras and microphones. So, truthful po ang mga utterances, ang mga sinabi kahapon ni Yusek Claire Castro. Yanig na yanig po yung mga DDS. Kinuyog po siya, Kinuyog po sa social media. Makikita mo, viral yung mga videos ng presko ni Yossi Castro. Effective yung yung birada. So tingin ko, mga kababayan, harapin na po frontal. Lalabanan na po talaga yung mga Duterte. Fake news ng mga Duterte. Kasi doon pa lang na sinabi ni E.S. Bersamin na pabrika ng fake news itong si Digong. Yun po ang mga palatandaan that the palace will not tolerate the spread of fake news na ang puno mismo
ang pabrika mismo ng fake news, yung dating Pangulo. So this will be a frontal attack against sa fake news peddlers, mga kababayan. Kaya, inappoint ng ating Pangulo si J. Ruiz as interim secretary ng PCO at si Yusek Castro bilang Malacanang press briefer. Inarmalite ka agad po si Digo. Rinatrat ka agad po. Ito pa. Sinupalpal dito ni Yusek Castro si Digong sa mga kwento niyang balik droga daw sa Pinas kasama yung Davao. Sabi ni Yusek Castro, di ba niya yung mayor dyan sa Davao? Si Baste. So, lumalabas nga, inefficiency. Si Baste, kasi sa mismong lugar niya, kung saan siya mayor, nagkalat pala niya yung droga. Basag na basag po. Pakinggan natin mga kababayan yung combative na bagong Yusek ng PCO. Okay, kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, merong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Di ba? Pinalatan talaga po yung mga Duterte ni Yusek Castro. Kaya taranta yung mga fake news peddlers niya. Parang mga natubigang palaka. Sabay-sabay na umataki po yung mga minions ni Digong na mga vloggers. Nagkakawa kayo ng katapat. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.